Magkalingap, mga kaibigan, minsan sa gitna ng kaguluhan may isang salita na biglang magpapaisip sa lahat. Isang comment, isang pag-amin o isang mensahe na tila ba may gustong ipahiwatig. At ngayon, marami ang napatanong matapos mabasa ang komento ng mama ni Venzi. Dahil para sa iba, parang may halong pagsisisi, parang may gustong ilabas na katotohanan, at parang unti-unti nang nabubunyag kung sino ba talaga ang mga taong nasa likod ng lahat ng gulong ito. Kasi kung mapapansin niyo mga kaibigan, hindi simpleng komento ang binitawan niya. Ramdam mo yung bigat, ramdam mo yung pagod at higit sa lahat, ramdam mo na parang may mga tao talagang nagtulak sa kanila papunta sa direksyong nauwi sa gulo, kahihiyan, at pagkasira ng samahan. At dito papasok ang malaking tanong. Nagsisisi na nga ba sila? At ito na nga ba ang umpisa ng paglalantad sa mga taong solsol nang isolsol, habang sila naman ang tahimik na nanonood sa gilid? Doon sa comment ng mama ni Venzi, sinabi niya na, "Kayo rin po ang magdedesisyon nito, ikaw Dots, isa sa nagtulak ni." Alam niyo, mabigat yung linyang yan. Dahil hindi mo sasabihin yan kung wala kang dinaramdam. Parang may gustong iparating na, hindi lang kami ang may kagustuhan nito, may mga taong nag-udyok din sa amin. At sa totoo lang, maraming netizens ang napaisip. Kasi noon, todo ang tapang ng kampo nila. Parang siguradong sigurado sa mga hakbang na ginagawa nila. Pero bakit ngayon parang may tono na ng panghihinayang? Bakit parang unti-unti nang lumalabas na hindi pala lahat ng payo na narinig nila ay nakabuti? Kasi aminin natin, sa panahon ngayon, napakadaling magsulsol. May mga tao kasing, go lang. Tama yan. Ilaban mo. Huwag kang urong. Pero kapag nagkaproblema na, kapag nasira na pangalan mo, kapag ikaw na ang binabash ng publiko, bigla silang nawawala. Parang bula. At ang masakit pa roon, yung pamilya na sinabihan nilang lumaban, sila ngayon ang naiwan sa kahihiyan at stress. Alam niyo minsan ang mga solsolero sa social media parang coach sa basketball na hindi naman marunong mag-shoot. Sigaw ng banat. Banat. Pero pag sila na pinahawak mo ng bola, biglang, pass muna pre. Ganun minsan ang nangyayari sa social media issue. Ang daming strategist kuno. Ang daming abogado sa comment section. Ang daming expert. Pero kapag totoong problema na, ikaw na lang mag-isa. At dito ako nalulungkot para sa pamilya. Kasi posible talagang may mga taong nagpakain sa kanila ng emosyon. Habang galit sila may bumubulong, api kayo. Lumaban kayo. Huwag kayong magpatalo. Pero hindi sinabi ang consequences. Hindi sinabi na, kapag nagkamali kayo, habang buhay nang nasa internet yan. Hindi sinabi na, kapag sumobra ang issue, baka pati future ninyo maapektuhan. At ngayon, mukhang doon na unti-unting nare-realize ng pamilya ang bigat ng lahat. At ito ngayon ang gustong malaman ng maraming tao. Sino ba talaga ang mga utak sa likod ng lahat? Sino yung mga taong tahimik pero sila pala ang nagtutulak? Sino yung mga taong nagpapayo pero hindi naman sila ang sumasalo ng problema? Kasi kung tutuusin, kapag tunay kang concern sa isang pamilya, ang una mong gagawin ay ayusin ang sitwasyon. Hindi yung painitin. Hindi yung lalagyan pa ng gasolina ang apoy. Dahil ang totoong tumutulong naghahanap ng kapayapaan. Hindi content. Hindi gulo. Hindi views. Nakakalungkot isipin na mula sa pagtutulungan na uwi sa siraan. Mula sa pag-angat na uwi sa demandahan at parinigan. At siguro ngayon doon na rin pumapasok yung realization. Na sana pala, may mga payo silang hindi pinakinggan. Na sana pala, may mga taong iniwasan nila. Kasi sa huli, pamilya pa rin nila ang pinakaapektado. Mental stress. Public humiliation. Pressure sa social media. Hindi biro yan. At para naman doon sa mga taong mahilig magsulsol. Madaling mag-udyok kapag hindi ikaw ang masasaktan. Madaling magsabi ng, ilaban mo yan. Pero kapag bumagsak ang lahat, hindi naman kayo ang nagpupuyat. Hindi kayo ang umiiyak. Hindi kayo ang nahihiya sa publiko. Kaya sana bago tayo magbigay ng payo sa ibang tao, siguraduhin nating hindi tayo ang magiging dahilan ng pagkawasak nila. Dahil ang tunay na kaibigan umaawat kapag alam ng delikado. Hindi nagtutulak sa bangin. At ngayong may mga ganitong klase ng komento na lumalabas. Marami tuloy ang nagsasabi, unti-unti na bang lumalabas ang katotohanan? Posible bang may mga sikreto pang hindi na ilalabas? Posible bang may mga pangalan pang mababanggit sa mga susunod na araw? Hindi natin alam. Pero isang bagay ang malinaw. Kapag nagsimula ng magsalita ang taong matagal na tahimik, ibig sabihin may mabigat na silang nararamdaman. Sa dulo ng lahat ng ito, sana magsilbing aral ito sa lahat. Hindi lahat ng taong maingay sa paligid mo ay totoong kakampi. Minsan sila pa yung unang mawawala kapag ikaw na ang lugmok. At sana kung may pagkakataon pang maayos ang lahat, piliin na lang ang kapayapaan kaysa bulo. Dahil ang kahihiyan sa social media pansamantala man. Ang sugat sa pamilya matagal maghilom. Ako, naniniwala pa rin ako na darating ang araw na lalabas din ang buong katotohanan. At kapag dumating ang araw na yon, maraming tao ang magugulat kung sino talaga ang may pinakamalaking ambag sa kabuluhang ito. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo? Nagsisisi na nga ba ang pamilya?
At dapat na bang ilantad ang mga taong umano'y nagsulsol sa kanila? Comment down below at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang makabuluhang commentary.